Isang araw sa real estate, kumita ka ng isang kotse. You're selling millions, Yeah. hindi naman pwede na mukha ka lang 1,000. Ang hirap talagang maging mahirap. Wala ka sweldo dito pag wala kang nabenta. Sa sementeryo As ka in, tumira. literally, sementeryo, coach. Personally, diba, in terms of what we do right now, naniniwala ako na meron siyang reason behind bakit natin siya ginagawa ngayon. Kwento mo naman sa amin, what is the reason behind bakit nandito ka sa realty industry? Actually, Kate, malayo ang profession ko. Kasi ako ay isang BS Accountancy graduate and 17 years ako sa corporate office. Before kasi, I'm an introvert. Siyempre, pag nasa accounting ka, nasa finance ka, Correct. laging ikaw yung nandun sa sulok. Correct. And then, kakailanganin ka lang ng management when you want to explain something about finances. So, ganon ang buhay ko noon before the real estate. It so happened na siguro, nagkapamilya ka, nagkaroon ka ng mga anak, naiiba yung priority mo. It's not more on yourself, but to your family. Kasi yung naging trabaho ko noon, I need to go to abroad, punta ako Malaysia, Singapore, for me na mag-audit. So, yung ganong bagay, syempre kung single ka, masarap yun. Correct. Pero pag Nakaka-travel. nanay ka, maya-maya pag ihahatid ka sa airport ng anak mo, umiiyak. Tapos pagbalik mo, hindi ka kilala. Mas kilala si Yaya kaysa sa akin. That's why ganon ko nakita yung sarili ko. And I was really praying that hard noon na sabi ko, if ever Lord, bibigyan mo ko ng isang bagay na mapapaalis ako sa ganitong klase na ayoko nang maging empleyado. But dapat yung ibibigay sa akin is something to do na makakatulong ako sa ibang tao. At nakita ko sa internet noon, the first board exam ng mga real estate brokers. We are the first license. It was 2011 nung nangyari yon. Pero sabi ko, Lord, kung talagang para sa akin, pag naipasa mo ako rito, 360 degrees, iiwanan ko tong trabaho na to. Ang nangyari pa sa akin, Lord, pag pumasa ako dito, believe me, 1 year akong magtuturo, free. Sa mga realtor, agents. Oo, kasi ang ginawa ko, sabi ko, once na pumasa ako, magsiset up ako ng sarili kong business. Sabi. True enough, it's really a divine intervention when I passed the board exam. And I love what you said, no, Ma'am Juvie, wherein somehow parang nasurrender mo yung sarili mo kay Lord. That's the power of praying and asking something na specific sa gusto mo. Kunyari, gusto mo ng kotse, sabihin mo yung brand, Yes. anong kulay niyan, Oo. anong taon mo kukunin yan, so that it would be given to you, but also do the work. True. Diba? And nabanggit mo kanina, Ma'am Juvie, you were an accountant. Yes. Syempre, ang accountant ay mahal ang tuition din, alam ko. Yeah. Nung growing up ba? Are you mayaman ba? Capable? No, actually, I was raised by my mom alone. Kumbaga wala akong nakitang father figure. And when I reach yung age ko na legal na, that's the time na naging working student ako. Ano yung I naging became a service crew. Okay, sa mga fast Siguro food. nandiyan pa yan, oo, sa mga fast food. And then, dun ko na isip na kailangang tulungan ko ang mami ko para matapos ko yung pag-aaral ko. Kasi ako, Coach Kate, very focused talaga ako. Studios ka? Yes. Pero, nung college na, syempre, nandun na yung realidad ng buhay. That you have to work for you to be able to eat. To be able to support your study. Ganon. So, nagiging routine ko nun is sa morning, nasa school ako. Pagdating ng afternoon hanggang 11 p.m., nagtatrabaho ako. Tapos ganun ulit, ganyan. At saka ano ko nun, sabi ko, kailangan matapos ko tong pag-aaral ko. Kasi ayoko ng delay. As much as possible, I need to finish this. True enough. It was given to me. Yeah, correct. Oo, kasi ngayon, typical in Filipino household, 'di ba? You study hard so that you can work hard and magkaroon ka ng sweldo, Yes. 'di ba? But do you think it still applies or ano ba yung pros and cons nun? Yung pagiging empleyado, maganda yan sa umpisa. Kasi you have to know yung system, correct, ng isang
company na pinapasukan. And also yung discipline, kasi pag nasa corporate ka, hindi siya basta-basta lang. You are all professional, you do things na professionally, Correct. which is yun ang pwede mong ma-acquire in terms of doing your, kumbaga, building your career. Diba? So ngayon, in terms of business, nasa realty ka. Yes. Houses, units, properties. Yeah. Bakit, what is it something about realty that you love so much? Kasi separated nga yung magulang ko. And ang mom ko naman, yun nga, sabi ko, second year college lang siya. Ang nangyayari sa amin, yung magre-rent kami ng bahay, hindi regular yung income ko. Sometimes, pinapaalis kami doon sa tinitirahan namin dahil nga walang pambayad. So, ang ginawa ng mom ko, kasi very friendly yung mom ko pumupunta kami sa mga kamag-anak. So, nag-ano kami na patuloyin kami, yung mga ganon. One time, yun nga, yung isang kamag-anak namin na nagpatuloy sa amin. Although sila pa nga nahiya sa amin kasi nakatira sila sa sementeryo. Sa sementeryo ka tumira. Literally, sementeryo, coach. Ganun siya. Na-involve ako sa ganung community. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ang hirap talagang maging mahirap. Sabi ko, hindi ko gagawin ito sa anak ko. At instead, I'll be good in what I do. And I make sure na hindi lang dahil ako natapos, pero matatapos ako ng magaling na hindi pwede yung pwede na. Correct. Dapat pwede na. Yes. Ganun siya. And most Filipino household, ganun Okay lang, basta masaya kami. Diba? Okay lang, basta buo yung pamilya namin. Pero, in that set of mindset, there are lives na nawawala. Yeah. Diba? May mga taong aalis pa just because mahirap. Yes. And you don't want that to happen to your family. You feel na, yun nga, parang uuwi ka sa ibang, diba, galing ibang bansa, di ka talaga kilala. And I can relate to that kasi ang dad ko ay OFW. So parang ako naman, lumaki ako, nandun naman siya. But then there was a time talaga na kailangan kasi nagsara ang company niya. Pareho sila ng company ng mami ko So there's one person who needs to sacrifice. Yeah. And it hurts me to see na yung mga kapatid mo takot sa kanya pag uuwi. And right now, in your industry, ilang taon ka na, Ma'am Juvie, sa industry mo, sa realty? I started 2011. 2011, so 14 years. Tama ba? 14 years. 14 years na. And not everyone stays that long. Yeah. Diba? Kasi sales to Wala kang sweldo dito pag wala kang nabenta. Correct. Paano ka tumagal sa industry na? Sa akin kasi, I don't just focus on sales. I focus on people. Kasi yun yung may balik. Correct. Usually, kung sales lang, one transaction, tapos na. Pero, pag you focus on the people, you serve your buyers, right? And nasatisfy yun, may referrals. Diba? Yun ang balik. And also, yung salesperson na bago, naturuan mo, ay balik din. Tama. May senaryo pa nga ako, coach, na isang naturuan ko na mas mayaman pa siya ngayon sa akin actually. Naturuan ko siya on how to set up his own realty business. Tinanong niya ako, hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan yung tanong niya, "Ma'am, bakit mo ginagawa ito for free?" Yun ang tanong niya sa akin. Para sa akin parang, bakit mo nga pag ginagawa to for free? Kasi pwede ko naman magpabayad, diba? Pero iba Siguro nga, dahil nga ganun ako, I was born to teach siguro. Tinuruan ko siya. Ngayon, isa na siya sa pinakamagaling na salesperson sa isang realty na developer. Mahina na sa kanya yung mga 6 digit. Baka nagsi-7 pa nga siya. Yeah. Per month. Nagkita kami, wow, gumwapo na siya. Uy, tayo na siya naka-Amerikana. Na-evolve na siya talaga. Ang gusto ko yung nasabi mo, Ma'am Juvie, na nung nakita mo na siya ulit, umayos na siya yung forma niya. Kasi may mga sales na they don't look presentable. Yun yung unang nakikita, di ba? Ano yung mapapayo mo sa mga salesperson in terms of grooming themselves? As a person na may pinoproject, hindi lang projection actually. Di ba tayo yung at first glance, Yeah. makita mo pa lang siya, ano ba yan? Pagkakatiwalaan mo na, di ba? Correct. Sa atin, bilang nagbibenta ng isang property, hindi yung produkto mo ang una mong binibenta. Ang binibenta mo yung sarili mo. Yung trust ng tao sa'yo kung paano ka
paano bibili sa'yo? Tama. Kasi kung ang tingin mo naka-short ka lang, hindi kita talaga bibilhan. Kasi, Gulo-gulo pa yung buko. oo, di ba? Tapos di ka nakaayos, di ba? Importante talaga yung looks. Kasi, yun ang unang bibilhin sa'yo. Di ba yung iba pa nga na sales, they really buy things na sabihin natin replica man to or what. But it's called mirroring eh. Yeah. Di ba? You're selling millions. Yep. Hindi naman pwede na mukha ka lang thousands. Yeah. Di ba? So it's more of if you're a salesperson, you need to mirror yourself. True. Kung ano yung gusto mong bumili sa'yo, dapat ganun yung itsura mo. Yeah. And it's not because hindi naman sa dahil nagyayabang ka eh. Pero hindi ka pa kasi kilala. Yeah. True. Diba? True. Hindi mo pwede na i-compare yan kina Elon Musk, kina Mark Zuckerberg, o kay Steve Jobs. Na mga simple lang yung suot. Kasi sila, kilala na sila. And if nagpapakilala ka pa lang, you need to know how to present yourself properly. Most especially if you are in the sales. Yes. And ako nakikita ko, marami pa rin until now na parang pag sinabi mo na you're selling properties, realties, parang namamaliit pa rin sila. Why do you think? Siguro sabi, ang iniisip ng iba, bebentahan na naman ako net. Yeah. Pero dapat ibahin mo yung mindset ng buyer mo. Wag kang magbenta ng produkto mo. Instead, you impart value. Kasi parang storytelling, coach. Kailangan magkwento ka muna. Correct. Bago ka pagkatiwalaan. Kasi kung i-injectan mo kagad na, I'm selling this property, bebenta na naman niya. Alam mo naman tayo mga Pilipino, ayan na naman siya, magbebenta na naman. Tama. Hindi dapat ganon. You impart something na naging advantage doon sa tao. More on giving values talaga. Sabi nga nila, selling is an art. Yeah. It is an art of giving values. Kasi parang hindi ko sure kung same lang to, Ma'am Juvie. Kasi diba may parang mga agents na nasa mall. Yeah. They give out flyers. Yep. And then halos parang walang pumapansin sa kanila. Why do you think so? Para sa, maganda naman yon as a practice. Kumbaga, you're building trust, credibility ng produkto mo. Pero kasi hindi ako yung, although nagganon ako before, Coach Kate, nung time ko. Bago-bago pa lang. Pero ang style ko kasi, it's not really selling. Ang style ko of selling is teaching. Kumbaga sabi ko nga sa'yo, Coach, nung nag-uumpisa ako sa real estate, wala akong selling skills. But I have this. Yeah. I have correct mindset. Correct. Ang ginawa ko lang, syempre kami yung sa accounting, alam namin mga sweldo naman. Yes. Trabaho ko. What I did is, in-invite ko lahat yon. I invited 10 people sa parang mini get-together ko. Kasi yun ang sabi ko, hindi naman ako marunong magbenta talaga eh. Invite ko lang. So, in-invite ko sila. Tapos pinakain ko sila sa sa Max actually yun. Max doon. Diba? Siyempre, nung bago ka, mabigat sa bulsa mo yon. Parang bibilangin mo talaga yung pera mo. Kakasya pa ba doon? Kailangan dapat 10 lang yung dumalo. Or else, pag nag-exceed na, naku, sana ko kukuha ng pera, diba? So, ganun ang ginawa ko, dig 10. And then, pinresent ko sa mga, Co-workers office mate mo. ko. Tapos, nung na-present ko na, true enough, Coach, Yeah. yung 10 na yon, 50% of that reserved. Oh. Sabi pa sa akin ng husband ko, ganun lang yun? No, it's not ganun Right. lang yun. It's more on paano yung strategy na ginawa mo. Pero inasam niya, isang araw sa real estate, kumita ka ng isang kotse. That's why sabi kong ganun, uy, kung isang araw na to nagawa ko, ulitin ko. Tama. Ulitin ko. Correct. Ulitin ko. True enough, doon ko na-develop yung ganung skills. And mahilig ako magbasa-basa kung paano yung proper negotiation. Correct. And I even mentored by one of the champion na mentor dito sa Philippines natin. Ganon pala, Coach, kailangan pala pag nasa kang business, kailangan may mentor ka. Correct. Kasi yan yung shortcut eh. Ang mentor kasi, yan yung nakakakita ng outside perspective mo. Correct. Diba, minsan kasi ikaw, nakafocus ka lang sa kung ano yung gusto mo lang, Yeah. ano yung tingin mo rin na tama. But then, kaya ka na may mentor para siya yung magtapik sa'yo na, oy, mali na yan. Oo. Ito yung dapat mo gawin. Yes. And syempre, ikaw,
you need to also to surrender yourself and trust the mentor. Correct. Pero ikaw, Ma'am Juvie, ano ang tip mo sa mga, sabihin natin agents din, right now, gusto rin pumasok in terms of realty. Paano sila makakahanap ng mentor at anong klaseng mentor yung kailangan nila hanapin? Kailangan sa mentor is hindi lang successful. Kailangan meron siyang proven words o proven tips na maibibigay sa'yo. Kasi maraming mentor ngayon, coach, na nakikita ko online. Oo, sabi nila mentor sila. Pero tingnan mo yung background. Yeah. Kasi doon magkakatalo-talo eh. Ano ba? Ano yung lifestyle niya? Paano siya maghawak ng tao? Kasi sa social media naman pwede mong pikiin eh. Correct. Pero tingnan mo ano talaga yung totoong background niya. Kumbaga may fact-checking ka dapat. Yes. Hindi lang yung nakikita mo lang sa social media. Dapat katulad namin mga real estate broker, marami dyan makakapagsuot ng magaganda, pero tingnan mo bank account. Tingnan mo ang lifestyle niya, and yung mga taong nakapaligid sa kanya. Yun ang dapat mong titingnan. If ever gusto ko nila i-contact to either be a mentor, especially sa mga gusto magsimula at gustong mag-avail ng property, saan kanila ko contact? Hi, this is the Filipino Realtor, and I have a page, yung The Filipino Realtor, and also you can contact me at 0968-581-5888. And also kung gusto niyo makinig ng mga konting sharing ko about sa real estate, meron ako sa Spotify, The Filipino Realtor. Welcome to Agree or Disagree with Miss Kate. You've got 1 minute to react to a series of statements. Raise your sign, thumbs up for agree, thumbs down for disagree. Then give a quick reason why. Fast, fun, and straight to the point. Agree or disagree. Game na. First question. Location is the number 1 factor sa pagbili ng property. Agree. Agree. Okay? Number 2, mas madali magbenta ng condo kaysa house and lot. Hate. So dalawa. Depende. May expertise kasi yan eh. Okay. Next. Hindi lahat ng agents may long-term career sa real estate. Disagree. Bakit? Kasi kailangan pag nagbebenta ka, may puso ka. Pag magaling ka sa sales, hindi mo na kailangan ng license. No. Disagree. Disagree? Kasi ano yun eh, batas yun. Okay. Next. Mas mabilis tumaas ang value ng property kaysa bumaba. Yes. Agree. Mas madali magbenta sa OFW kaysa local. Both. Both naman. Basta kailangan nila. Yeah, basta kailangan nila. Kapag may 3 red flag sa isang property, dapat ka pa ring bumili. Kailangan, itinatawag naming due diligence. Kailangan i-check mo maigi yung binibili mong property. Hindi lang dahil may pinresent siya na titulo sa'yo, but you have to check it sa government agency din. Oh, nice. And lastly, I am the master of my market because... I am the master of my market because I sell by heart.